Hello. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Alam niyo, nagpakita siya dito sa akin. Mamaya ko na sabihin sa inyo. Nagpakita siya dito. Andun pa rin siya. Nandito ako sa Juan 1:35. Basahin ko lang yung 35 ha. Ang unang mga alagad ni Jesus. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus at nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Halika kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila doon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangalan sa iyo'y Sipas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro." Nakita nila si Jesus nakatira sa amin po pala. Nakita nila si Jesus sa ilalim ng punong igus. Doon siya nakatira. Nakita siya at yung Holy Spirit ko doon tumuntong sa kapatid niyang. Hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin si Kristo o ang Mesiyas." Yun, Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo, Mesiyas, o si Kristo o ang Mesiyas. Yun ang sabi ni Simon Pedro. Yun ang unang nakita niya, tapos nakita niya sa ilalim ng puno ng igus, doon siya nakatira. Basahin ko lang ng buo ha. Kasi dito nagpakita sa akin yung Holy Spirit ko. Dito siya kumikinang sa kapatid niyang ito. Kapatid doon. Sa 43, na kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Hinahanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan. At ganon din ang mga propeta. "May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinatanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Grabe. "Kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik panaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Yun po yung 35 hanggang 51. Kung nakatira sa ilalim ng puno, kasi nga naman nga ang puno. At doon tayo kumukuha ng mga bunga ng puno ng spiritual. Kasi nga, espiritu nga naman siya, diba? Sagrado ang ating Panginoon. Sacred. Nagpakita siya kay
At hindi naniniwala si Nathaniel. O, di ba? Sinama nila si Nathaniel. At nakita nila doon siya sa ilalim ng puno ng ibus nakatira. At yung punong yun, marami kasing ibig sabihin sa mga puno. Yung mga pwedeng maging puno ng bayan, siya ang pinakapuno talaga natin, ang Panginoong Hesus. Kaya, ang mga bunga niya ay ating kakainin. O, diba? Kinakain natin. Araw-araw, pag nagbabasa tayo, pag binabasa natin to, ang mga nakasulat dito, dahil siya ang ating pinakapunong saserdote. Siya ang ating guro. Kaya, sa punong yun, doon tayo kumukuha ng mga kinakain natin araw-araw. Kaya sinusunod natin yung mga nakasulat dito, yung mga tuntunin niya, dahil yun ang mga bunga ng kanyang pagiging puno para sa ating lahat, pagiging guro sa ating lahat, pagiging saserdote sa ating lahat. Kaya, pwede tayong kumain kung gustuin natin. At sumunod tayo sa mga tuntunin niya, di ba? Ang ganda-ganda ng mga suot ito. Nakita siya ni Andres, Simon Pedro, si Andres. Nakita siya doon, nakita sa ilalim ng puno. Doon siya nakatira. Sinundan nila si Jesus. Pinakita naman sa kanya ni Jesus, di ba? Ang ganda-ganda ng pagkaano dito. Nandito ako sa Juan. Sa Juan. Araw-araw natin kainin. O, kaya nga panananganan natin ang salita ng Panginoon. Lalong-lalo na yung mga binubungan ng kanyang pagkapuno. Siya kasi ang ating puno. Punong saserdote. Punong guro. Punong tagapagligtas para sa ating lahat. Siya ang lahat-lahat. Yung Holy Spirit ko dito tumuntong sa kapatid. Alam na ang bawat isa sa atin, no? Nakasulat dito, oh. Si Felipe ba? Nakasulat dito. Sumagot Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita nang ikaw ay nakita na daw sa nasa puno ng igos. Kasi nagtitiwala siya at mahigit pa roon ang kanyang mga makikita. Katulad ng binigay niya sa aking mga pangitain. Marami siyang pinapakita talaga. Pag nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. Marami kang makikita hindi mo pa nakikita noon pa. Ngayon, pag nagtiwala ka sa Panginoon, makikita mo na yung gusto niya ipapakita sa iyo. At ang Panginoon, tandaan natin, hindi nanunukso, hindi manunukso, hindi nanunukso, hindi tumutokso. At mahinahon siya. At siya hindi siya marunong nagturo ng kasamaan. At wala siyang ginagawang puro kabutihan. Yun nga lang, natututo tayo ng kasamaan sa pagsunod natin sa mga kautusan ng sanlibutan. Natututo tayong lahat dahil sa maling pangangaral. Maring nakagisna nating mga maling aral na hindi natin nalalaman. Mga aral ng kamunduhan. Diba? Kaya ang ganda-ganda ng mga siya mismo nakita, nakasaksi ang kababalagan ng Panginoon, mga pinapakitang mga kababalaghan, mga sa iba-ibang klaseng tao. Basta may pagtitiwala sa Panginoon, di ba? Sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Hesukristo Jesus na ating Panginoon. Kapayapaan sa ating lahat. God bless po. Amen.